Masintabi naman po sa mga kumakain, ilang dugyot na punerarya ang bistado nag-ooperate kahit matagal nang binawian ng permit. Saksi, si Susan Enriquez. Hindi karinderya pero heto't may kaldero sa puneraryang ito at ang laman loob ng tao. Yan ay kahit dapat walang bahagi ng tao ang dapat tanggalin ng mga embalsamador ayon sa implementing rules and regulation ng sanitation code. May duguring itinimbalang kahit dapat ay may maayos na drainage at disposal system ang mga punerarya. Nasita rin ang fetus na nasa garapon. Ang mga larawan kuha sa biglang inspeksyon ng Quezon City Health officials sa urban at 5 funeral homes. Nasa kaldero eh. Ibig sabihin, ito, any part of the body, okay, hindi dapat nakatago, nasa kaldero man yan, dapat inililibingan. Dalawa lang sila sa 5 funeral homes sa Quezon City na kinakitaan ng paglabag sa sanitasyon at na-revoke na pala ang permit. Ang business permit nila, revoke na nga kasi nga hindi sila compliant. Kaya dapat matagal nang itinigil ang kanilang operasyon. Mahirap pong i-rehabilitate yung isang lugar nang hindi ka po titigil muna sa operation. So, especially yung ganun pong pag-aasa sa ayos ng structural aspect po ng lugar. Kasi talaga pong malaki pa po ang isa sa ayos po nila. Kabilang din sa mga napuna ang hindi paggamit ng mga protective equipment ng mga nagtatrabaho sa mga punerarya. Exposed tuloy sa panganib ang kanilang kalusugan. Pati mga residente sa mga kalapit na komunidad, posible raw ma-expose. May mga katabi pa namang kainan ng ilang punerarya. Wala pang tugon ng mga punerarya maliban sa urban funeral homes. Ngayon lang po, isolated case lang po yun. Hindi naman namin pababayaan po yan. Amin pong iayos yan. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.